Malayo ang itinatakbo ng isip ni Isandra. Paano'y bagamat narinig na niya ang tungkol sa mga amaranhig, ito ang unang beses niyang makakita ng ganoong nilalang. Hindi niya alam kung anong silbi nito sa lalaking nag-aalaga rito, gayong hindi naman nagdadala ito ng kung anumang swerte tulad ng sigbin. Anong kwento sa likod ng amaranhig at ng lalaking iyon? Iyon ang nais niyang alamin. Nakarating na ang kanyang walang saping mga talampakan sa plaza, ang pinakasentrong bayan ng Baryo Bagawak. Nagpalinga-linga ang dalagang kodayon. Ibang-iba talaga ang liblib na baryo sa Maynila o sa mga progresibong lungsod. Mag-aalas 9 pa lang ngunit napakalinis na ng hangin. Di wala na siyang nalalanghap ng taong gumagala sa paligid. Lumakad pa ang dalagang kodayon. May hinahanap, ngunit sa malas ay hindi niya naman matagpuan. Walang telephone booth sa lugar na ito. May nais pa naman sana siyang kausapin at hindi na ata niya kayang ipagpabukas pa ang nais malaman sa mga sandaling ito. Ngunit wala talaga. Isa pa, saglit siyang nailing. Wala nga pala siyang dalang barya upang maihulog rito kung sakasakaling meron siyang masusumpong ang telephone booth. Hanggang sa isang bakery ang kanyang nasumpungan. Lumabas ang isang lalaki na akmang ibababa ang roll-up ng panaderya upang tuluyan ng magsara nang lapitan ito ni Isandra. Magandang gabi ho. Bati ni Isay na agad kinalingon ng lalaki. Saglit siyang pinasadahan ng tingin nito bago kunot noong sumagot. Magandang gabi rin naman sa'yo, nene. Tipid nitong wika na sa kanyang mata tuwid na tumitig. Hindi maiwasan ni Isay na humanga. Paano'y sa tinagal-tagal niyang paglalagalag, iilan lang ito sa mga lalaking hindi ata siya tinignan ng may mali siya. Paano'y karamihan ng mga lalaki anumang edad na kanyang nakakasalubong sa paglalagalag, kung hindi siya halos hubaran sa pamamaraan ng pagtitig, lantarang ng babastos na agad niyang kinakainit ng ulo. Ang mamang ito, wala siyang nahihimigang mali siya. Sa mukha niya lang nakatitig, nag-aabang ng sagot. Pertida pa, sa suot niyang manipis na duster na hakab ang hugis ng kanyang katawan. Ne, tawag pa sa kanya ng mama. May maitutulong ba ako sa'yo? Tanong pa nito. May telepono ho ba kayo dyan? Emergency lang ho. Sagot niya habang humahalokip-kip. Tinigil ang balaking hipnotismohin ng lalaki kung sakaling hindi niya magugustuhan ang asal nito. Meron sa loob. Halika, pasok. Anito na tumalikod. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago sumunod sa likurang bahagi ng panaderya. Bantulot siyang pumasok. Agad na langhap ang samyo ng hilaw na arena, margarine at inaarnibal na asukal. Matamis sa ilong. Isang bukas na kaang ang nahagip ng kanyang paningin kung saan ang gagaling ang mas matamis na samyo ng pulot. Ngunit may kakaiba sa samyo. Tila mas matapang kaysa sa ordinaryong pulot na natikman niya noon at alam niya. Wala sa sariling nilapitan niya ang kaang. May kaliitan ito kumpara sa tapayan na kinagisnan niya noon sa kanilang tahanan. Ngunit pareho lang ng hugis at kulay. Nang maalala ang bagay na pinaglalagyan nila ng tubig inumin noon, muling gumuhit sa kanyang gunita ang nakangiting mukha ng kanyang itay Marco. Saglit ng labo ang mata ng dalagang kodayon. Ilang taon na rin ang nakakalipas, hindi pa rin nakakabawi ng husto ang kanyang puso sa pagkawala ng ama-ina higit niyang minahal kaysa sa tunay niyang ama. Pinalis niya ang isiping iyon, hindi ito ang tamang lugar o sandali upang muling magluksa sa pumanaw na amain. Lumagpas siya sa maliit na entresuelo na siyang pwesto kung saan maayos na nakahilera ang ilang eskaparating walang takip o pintuan, lagayan marahil ng tinapay na pinapaalsa. Naraanan pa niya ang malapad na lamesang pinaglalamasan naman ng harina. Sa ilalim naman nun, may ilang sako ng katsa ng harina. Ne, eto oh. Tawag pa ng mama na sinundan ni Isay. Bukod sa samyo ng lalaking natatakpan halos ng ilang ginagamit na sangkap sa paghuhurno ng tinapay,
Ilang samyo ng hinog na prutas pa ang kanyang nahagip, ngunit hindi na presko o bago. Tila kasama niya kanina at umalis lang. Tanging ang samyo na lamang ng lalaking ito ang umiikot sa loob ng panaderya. Nang tuluyang makalapit si Isay sa kinatatayuan ng lalaki, iminuwestra nito ang teleponong malapit sa pinakakahan ng tindahan, mismong counter ng bakery. "Diyan ka lang may inaayos ako Maupo ka." Anito pa na sinunod ng dalagang kodayon. Saglit siyang napatingala sa nakadikit na kalendaryo na punong-puno ng sulat o reminder ang bawat numero ng araw bago niya inabot ang auditibo. Sinuot ang hintuturo sa bawat bilog na butas ng numerong kabisado niya at mabilis na nagdial. Ilang ring pa ang hinintay ni Isay. Alam niyang dulog na ang iwanan nila ng mensahe, ngunit trabaho nito na magbantay sa telepono upang maging tagahatid sa kanyang ina o sa tiya bising niya ng mensahe. Binabayaran ito para roon. Hindi niya kailanman ninais na magdala ng pager o cellular phone. Masyadong malaki ang cellular phone para sa kanya. Ayaw rin naman niyang maya't maya may tumutunog sa kanyang katawan. Madali naman na ang humanap ng telepono. Marami na ang gumagamit noon saan man banda sa Pilipinas. Pwera na lang talaga yung pinakaliblib na lugar. "Hello?" Tila humihikab na wika ng nasa kabilang linya. "Hello, Pilita. Si Isay to. May iiwanan lang akong mensahe sa'yo." Anang dalagang kodayon. Hindi nakaligtas kay Isay ang mahinang paghahagilap ng papel at ballpen. Narinig pa nga niyang may ilang naglaglagan. Hindi pa rin talaga maiwasan nitong mataranta kapag kausap siya. Paano'y muntik na niya itong mapatay dati nang dumalaw sa kanilang tahanan upang mag-apply sa trabahong pinaskel ng kanyang ina noon sa dyaryo. Nagkataong gutom siya at bagong yanggaw pa. Maigi na lang talaga nasaway siya agad ng ina. At maigi na lang din malaki ang pangangailangan ng babae upang tanggapin ng pikit mata ang job description na hinain ng personal ng kanyang inay. Paano'y hindi biro ang sweldo? Sapat upang mapagtapos nito ang 5 anak sa pamamagitan lang ng pagsagot ng telepono at paghahatid ng mensahe. Anong mensahe mo, Isay?" Garil nitong sabi sa kabilang linya. "Pakisabi kay inay o kay tiya bising na tatawag ako bukas ng bandang hapon. Importante lang talaga." Anang dalagang kodayon. Isay, kakakausap ko lang kay bising ngayon. May iniwanan siyang mensahe para naman sa nanay mo. Wala sa bahay si Caridad Gising pa siya ngayon. Alam ko kakatapos lang namin mag-usap mga 15 minutes. Taps. Suhestyon nito na hindi pa rin mapigil ang garel sa tinig. Napangiti si Isay. "Ganun ba? Sige, tatawagan ka na siya ngayon. Maraming salamat, Pilita. Pasensya na ha. Good night." Nilangka pa ni Isay ng konting lambing ang pagpapaalam ni hindi naman ata gumana sapagkat rinig ni Isay ang paglunok nito. "Ikaw pa ba? Wala yun. Sige na, bye-bye." Anito pa na hinintay na siya ang magbaba ng telepono. Ang pagngiti ni Isay ay unti-unting lumuwag, ngunit hindi niya pinahalata sa kausap niya. Binaba niya ang auditibo. Bago agad ding inangat at dinayal ang numero ng kanyang tiya bising na hindi naman talaga niya tiyahin kung pagbabasehan na kadugo. Matalik itong kaibigan ng kanyang ina. Kapatid na ang turingan ng dalawa at isa sa paborito niyang tao. Saglit lang kumirereng ang kabilang linya. Agad may nag-angat. "Hello?" Tinig ng kanyang tiya bising. "Si Isay Huto Chang. Naistorbo ko ba kayo? Pasensya na po." Hinging paumanhin ni Isay. Sinabi ni Bising na hindi naman at nagtitimpla lamang ito ng langis na gagamitin sa pangkagamot. "Ano bang atin? May pinuntahan ng inay mo, nagpaalam sa akin para sabihin sa'yo. Sinabi ko na rin kay Pilita kung tatawag ka." Bigay impormasyon ni Bising. Kakatawag ko lang po ngayon kay Pilita at nabanggit rin naman niya. "Tiya Bising, may itatanong ho ako sa inyo. Ano pong alam niyo tungkol sa mga amaranhig?" Bahagyang hininaan ni Isay ang tinig upang hindi maulingan ng lalaking nasa kabilang panig ang usapan nila ng tiyahin.
Saglit na nahimik ang kabilang linya, tila napata sandali sa kanyang tinanong. Huwag mong sabihin. Tanong ni Basing sa kabilang linya. Oho, tipid niyang sagot. Muling nanahimik saglit ang kausap, nakarinig si Isay ng ilang papel na binuklat. Isandra, ang mga amaranhig, tulog sa umaga. Sa gabi lamang sila gising. Hindi nila kayang umakyat. Limitado ang paggalaw dahil hindi nila naitutupi ang mga binti. May ilan na nagagalaw ang ilang siko. Depende sa paggamit lalo na kung kakain. Ngunit ang mga binti hindi nila kayang itupiyan. Diretso ang takbo nila o ang paglalakad. Hindi gaanong mabilis ang kilos, ngunit sapat upang humabol ng tao. Takot sila sa tubig, lalo yung running water, sapagkat nalulusaw ang kanilang katawan roon. Isa sa mabisang paraan upang sila ay paslangin, ang tubig. Kung walang tubig sa paligid, kailangan pugutan ng ulo ang amaranhig at pasabugin ang katawan, o hindi kaya'y sunugin. Isa pa, umuusok at nagdiringas ang katawan nila sa asin at katas ng kalamansi. Kaya naman ng taong pumatay ng amaranhig kung susupilin lang niya ang takot. Madali lamang sa iyo yon, Isay. Pakaiwasan mo lang na makakagat ang amaranhig na iyon ng buhay na tao o hayop. Mahaba nitong paliwanag sa dalagang napakunot noo. Tinanong kung bakit. Maraming hindi alam ito puwera lamang sa talagang nakaranas ng engkwentro sa amaranhig. Ang amaranhig kasi, isang bangkay na nasa lina ng bertud ng aswang. Yung itim na sisiw, na galing naman sa isang lahi ng aswang na kung tawagin ay udom. Ang mga udom may natatanging kakayahan na hindi basta-basta mamamatay kung hindi pupugutan ng ulo at uhulihin ang sisiw na siyang pinakabertud nila. Ang sisiw na galing sa udom lamang ang may kakayahang bumuhay ng bangkay na siyang nagiging amaranhig. Ngunit kapag ito ay nakakagat ng buhay na tao, magiging maranhig ang taong nakagat nito. Hindi limitado ang kakayahan, parang kaantas na ng aswang. Ang problema, mas mabilis ito at mas maraming taong maaaring hawahan ng pagiging maranhig sa pamamagitan ng pagkagat o pagkalmot o kahit matapunan ng dugo nito ang bukas na sugat ng isang tao. Sandali lamang, minuto lang, Isay, at may bago na namang maranhig itong malilikha. Mabilis lolobo ang bilang nila. Ani Basing pa sa kabilang linya. Napalunok si Isay sa kanyang mga nalaman. Ibang-iba pala ang pangyayanggaw ng isang aswang. Ang karaniwang aswang pag nanghawa, 3 araw ang pinakamatagal na hihintayin upang tuluyang maging aswang. May iba pa nga na mas matagal pa, depende sa puro ng lahi. Ang kodayon at puros ang pinakamabilis sapagkat tatakbo lamang na magdamag bago tuluyang maging kodayon o maging puros. Isay, naituro na namin sa iyo ang pagpapadala ng mensahe sa paraan ng alipato, hindi ba? Kung hindi ka makatawag at nagkaproblema, iyon ang gawin mo. Mag-ingat ka. Anang tiyahin sa kabilang linya. Sige po, babalitaan ko kayo. Ang amaranhig naman po na natagpuan ko ay nakakulong, napapalibutan ng tubig. Aalamin ko muna ang dahilan, ngunit sisiguraduhin kong bago ako umalis rito, wala na ang amaranhig na iyon. Sagot naman ni Isay sa kabilang linya. Ilang usapan at paalalahanan pa bago tuluyang binaba ni Isay ang auditibo. Nang lumabas si Isay sa pinaka-counter ng panaderya at tumungo sa masahan, may poswelo ng gatas at tinapay na kulay tsokolate na roon. Nangunot ang kanyang noo at tinawag ang lalaking nagpapasok sa kanya sa panaderya. Galing ito sa labas, may hawak na walis tingting. Oh, tapos ka na? Magmerienda ka muna. Alok nito sa dalaga. Nako, wag na ho. May pupuntahan pa ho kasi ako eh. Tanggi niya. Sige na, sayang naman ang paghahanda ko riyan. Pilit pa nito. Na inilagay sa isang sulok ang hawak na walis. May kinuha sa likod ng pinto na nakabukas. Isang makapal na jacket. Inabot sa kanya. Wala sa loob na kinuha iyon ng dalaga. Malamig ngayon. Saan ka ba patungo?
Anito pa na yumuko sa ilalim ng lamesa. May inabot. Kinuha ang isang lumang pares ng tsinelas at maingat na initsa sa kanyang paanan. Napalunok ang dalaga, hindi handa sa damdaming umalipin sa kanya. Iminuwestra ng lalaking umupo siya at lalamig na raw ang gatas. Hindi niya mapaglabanan ang sariling sumunod sa sinabi ng mama na naghugas ng kamay sa lababong malapit bago may inayos sa isang binuksang kabinet. Tumalikod kay Isay, marahil upang bigyan siya ng laya sa pagkain, nang hindi pinagmamasdan upang hindi siya tuluyang mailang. Paano ba niya sasabihin ito na hindi naman talaga siya palaboy ngunit sa itsura ng mapuputik niyang mga paa at lumang duster? Kahit na hindi naman talaga siya marusing sa braso at muka, malamang naiisip ng lalaki na gano'n nga siya. O baka isang dalagang nalikaw, may tinakasan akong na maaaring maisip na kahit sinong makakaharap niya sa ganitong pagkakataon. May tinawagan lang ho ako. Tutuluyan ko ho sa Barrio Bagawak. Naumitan ho ako ng gamit kaya ito ho, sakay na lang ng dalaga sa sitwasyon. Nako, maigi pala. Akala ko ay wala kang tutuluyan. Iaalok ko sana sa'yo ang lugar namin dun sa dulo. Sagot nito na tila wala naman talagang pakay sa cabinet na hinahalughog. May inaayos na mga lata at ilang gamit na halata namang hindi kailangang ayusin. Napangiti ng lihim si Isay. Sa wakas ay humarap ito. Kinuha ang kalahating sako ng arena at kumuha ng ilang pangsukat. Isang plangganitang stainless pa ang inabot. Muli itong tumalikod upang kumuha ng ilang kagamitan. Inabot ng dalaga ang puswelo ng malikamgam na gatas at ininom. Pasensya na ho at naistorbo ko ata kayo. Mukhang paalis na ho kayo kanina. Anang dalaga na inabot ang tinapay sa platito. Kinagat. Saglit niyang napagmasdan ng tinapay na hawak ng malasahan iyon. Hindi ganun katamis ang palaman nitong krema, ngunit saglit na nananatili sa dila. Vanilla flavor. Malinamnam, malambot ang tinapay na bahagyang tinutong ang ibabaw. Muli siyang kumagat. Aba, masarap ho ito ah. Anong pangalan ho nito? Tanong ni Isay sa mamang nagtaas ng paningin at siya ay nginitian ng matamis. Siya nga? Resiping pamana yan sa akin ng aking inay. Ang tawag niya dyan ay Butse Vanilla. Kung masarap sa'yo, malamang papatok yan sa mga tao rito. Anang mama na kinakunot ng noo ni Isay. Hindi niyo po ho ito tinitinda? Ngayon? Tanong niya. Tumango-tango ang mama. Sinabing ito ang unang beses na maghurno ng Butse Vanilla sa panaderyang ito. Nako, kung napapansin mo, ining, kakatayo lamang ng panaderya kong ito. Nag-ipon kasi kami ng aking asawa ng matindi upang mapatayo ito. Medyo nahirapan lang kami at kakapanganak niya lang nung nakaraang taon. May panaderya ang aking inay sa ibang bayan. Noon, nung bago siya mamatay. At ito ang pinakamabenta sa kanyang panaderya. Kaso nung namatay siya nagsara na rin ito. Ang mga kapatid ko kasi hindi mahilig o hindi kinahiligan ng paghuhurno. Ako lamang. Kaso wala akong puhunan noon at maaga akong nag-asawa. Sa awa naman ng Diyos, natupad na naman na ang aking pangarap. Haba, kung tutuusin pala ikaw ang unang nakatikim niyan ngayon. Kanina ko lang kasi yan hinurno. May partikular kasing sangkap iyan na sa ibang bayan ko lamang nabibili. Yung pulot na siyang nagpapatamis riyan, sa baryo Tigbalan ko pa dinarayo. Mahaba nitong kwento sa nakikinig lamang na si Isay. Hindi na malaya ni Isay na naubos na niya ang tinapay na hawak, maging ang gata sa puswelo. Dahil naaaliw sa malumanay na pagsasalita ng mama, nagtanong si Isay pa. May mga gawi kasi ito o kilos na hindi nalalayo sa kanyang amain. Hindi naman siya nagmamadali. Bakit ho dun lang? Malayo po ba yun? Anong meron ho sa pulot? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Nako, ewan ko ba. Basta ang turo sa akin ng nanay kung gagawa ako ng Butse Vanilla.
Yung pulot na galing lang sa baryo tigbalan ang gagamitin ko upang mapreserba ang lasa ng pamanang recipe. Ang pulot raw kasi galing sa bulaklak ng halamang limpunara na napakabihirang magbulaklak. Sapagkat kung magbubulaklak raw ito taon, yun ang nagpapa-espesyal. Sagot naman ng mama. Tumungo-tungo si Isay. Madaldal ang mama at sa hindi maipaliwanag na dahilan ni Isay, siya ay nakikinig. Habang pinapanood ang mga kamay nitong ekspertong nagmamasa ng harinang gagamitin sa tinapay. Kung hindi pa nakarinig ng ilang tilaok ng manok si Isay, hindi pa siya titinag sa pagkakaupo. Maraming salamat ho sa mainit niyong pagtanggap sa akin. Maaari po ba akong dumalaw rito kung sakali ulit? Anang dalaga na kinatongo-tango naman ng mama. Nauna itong lumabas ng pinto kahit may harina na sa bawat palad. Akmang tutungo sa kalsada upang hanapan siya ng tricycle, ngunit magalang na tumanggi ang dalaga. Hindi ko pa pala ho alam ang pangalan niyo. Ako ho si Isay. Kayo ho? Tanong ng dalaga na nilahad ang kamay. Tatang Nestor na lang. Yun ang tawag sa akin ng karamihan Sagot nito na umiling na tanggapin ang palad ng dalaga sapagkat maraming ang nakakapit na basang arena rito. Ngunit pinilit ni Isay. Inabot niya ang kanang palad nito, mahigpit na kinamayan bago binitawan. Isang gawin na bihira kay Isandra. Hindi kasi showy o touchy si Isay. Hindi tulad ng kanyang nanay Caridad na madali lamang ritong yumakap-yakap at tumikit-tikit kung kani-kanino upang iparamdam ang damdamin o saloobin. Siya kasi bihira lang siyang dumikit sa tao o sa mga nakakasalamuha. Depende na lang talaga kung komportable siya o lubos na nagtitiwala sa tao o sa kausap. Sigurado ka ba, Isay? May ilang kakilala akong tricycle driver dyan. Ipapahatid na lang kita sa baryo Bagawak. Anito pa na nakangiting tinanggihan ni Isay. Kaya ko na ho mula rito. Marami pa ho kayong gagawin Maraming salamat ho, Tatang Nestor. Paalam ng dalaga na tumalikod na. Saglit pa siyang hinatid ni Tatang Nestor ng tanaw bago ito tumalikod at bumalik sa likurang bahagi ng panaderya. Nang masigurong hindi na ito nakamata sa kanya, tumakbo ang dalaga. Niliksihan ang mga binti, paakyat ng baryo Bagawak. Isa sa mga nagugustuhan niya kapag naglalagalag, nakakakilala siya ng mga taong may pusong hindi matatapatan ng kahit anong halaga na maaaring ihandog ng mundo. Bibihira lamang ang mga ganoong tao o nilalang, kaya nga kahit paano, hindi siya tuluyang kumakagat sa kadiliman, hindi tuluyang nagpapasakop sa kasamaan, sapagkat may iilang mga tao pa rin na hindi sinasadyang gumawa ng mabuting impresyon sa kanya. Mahirap iutos ang pagtitiwala at respeto. Ngunit sa mga taong tulad ni Tatang Nestor, nila Jackie at Inay Simang, maging sa ilang nakasalamuhan niya sa paglalagalag na may mabubuting puso, hindi siya mapapagod na maniwala pa rin sa kabutihan. Kape lang, walang asukal. Ayoko. Napasarap ang tulog ng dalagang kodayon sa katre. Paano'y ilang linggo na rin siyang hindi nakakapagpahinga na maayos. Maingat na bumangon si Jackie sa tabi ni Isay. Saglit sinulyapan ang nahihimbing na dalaga. Hindi maiwasang mailing ni Jackie ng bahagya. Paano'y tila walang pangit na anggulo ang bagong kaibigan. Bahagyang nakadapa si Isay. Akap ang isang unan. Hindi nakakumot, kaya kita ang mahabang bias sanhi ng nalilis na short. Makinis at pantay ang kulay, ni walang pinong balahibo sa balat. Nakalatag sa paligid ang tila sa kulay itim na buhok nitong pagkamat may kakapalan ay wala atang kakayahang magbuhol-buhol. Mabango rin, minsan nang samuyuin niya sapagkat hindi maiwasang madaiti sa kanyang muka. May hint ang coconut oil. Pupusta siya. May lahi ang mga ninuno nito o ang mga magulang dahil hindi natural sa Pinoy ang prominenteng ilong at kulay ng balintataw na kung pagmamasdan ay tila humahabol sa kulay ng tsokolate.
hindi tulad sa itimang balintataw ng mga Pinoy. Kaya hindi niya masisi ang kanyang inay nang pakatitigan ang dalaga kagabi. Kahit kasi siya, hindi niya maiwasang pagmasdan nito kahapon nang sumakay ng jeep at sakto katapat pa niya. Kung hindi pa bahagyang kumilos ang kudayon sa katre, hindi pa titinig si Jackie sa pagkakatitig sa dalaga. Mabilis siyang tumalikod at kumuha ng braso tokador. Nagsuot at dahan-dahang binuksan ng pinto. Saglit sinili pa ang dalagang tuluyang dumapa at kinipkip ang kumot sa isang kamay. Mahinang humihilig pa rin. Naabutan niya nagkakape ang kanyang inay sa hapag. Bukas ang pinto at nakatanaw ito sa labas ng bakuran. Luminga sa kanya saglit bago napatingin sa pintong bukas nang kumahol ang alaga nilang si Aw-Aw. Sumenyas ito sa kung sino mang huwag maingay. Tinapat ang hintuturo sa nakangusong labi bago kunuway nagturo sa magkakatabing silid. Nakuryoso, sumilip si Jackie sa pintuan. 3 batang babae ang naroroon. Nagbagandang umaga ang mga ito sa dalaga na tinanguan naman ni Jackie bago binalik ang mata sa ina. "Anong sadya, Nay?" tanong nito. "Makikipanood. Alam mo naman na tayo pa lang ang may telebisyon dito at kuryente eh. Hindi ko naman matanggihan lalo at kung nag-iisa ako dito, hinahayaan kong pumasok para kako may kasakasama ko pag wala ang tatay mo at si Ponsi." Tila nahihiyang amin ni Aling Maxima sa napangiting dalaga. "Sus! Akala ko naman ho kung ano, papasukin nyo at maya-maya na kamo manood. May natutulog pa eh." Ani Jackie naman. Tumayo ang ginang at niyaya ang 3 bata papasok. "Nauutos-utusan ko din kasi sila." Anang ginang pa na tumungo sa kusina at pinatay ang nakasalang na kaldero. Magalang na muling bumati ang 3 bata kay Jackie na tila hindi nalalayo ang edad sa isa't isa. Tumungo sa sopang kawayan ang 3. Inalok ni Aling Maxima kung gusto ng sabang nilaga na tinanguan naman ng isa. "Mamaya na tayo magbukas ng TV ha, may bisita pa akong natutulog eh." Hinging pa umanhin ng ginang sa 3 batang bisita na hindi naman nagawang magsalita. Paano'y nahihiya kay Jackie na nagtitimpla ng kape. Bagong lipat lang kasi ang pamilyang ito sa kanilang lugar. Si Aling Maxima agad ang kinagaanan ng loob ng mga bata dahil may TV nga at paminsan-minsan nakakapanood ng pinikula sa Betamax. Ang mga magulang ng 3 batang babae pinagyayaman ng bagong biling lupain sa isang parte ng lugar. "Paminsan naman, Nay, pahiramin niyo si Ponsi ng pambatang bala. Baka naman puro drama at action ang napapanood ng 3 ito sa Betamax." Ani Jackie na kinatingin sa kanya ng 3 bata. Ang isang tamilmil na kumakain ng saging, nangislap ang mata. Tansya ni Jackie, nasa 7 o 8 taon ang edad ng mga ito. Payat ang kanilang katawan, ngunit hindi naman masasabing malnourished. Payat pero malaman. Naibaling ni Jackie ang mata bigla sa kanyang ina. Alam niyang naghahangad pa ito ng kapatid sana, ngunit hindi na nasundan si Ponsi na binata na ngayon at mahilig sa bata o sanggol ang kanyang nanay. Kaya marahil napupunan ng 3 batang ito ang pangungulilang iyon. "Anong pangalan niyo naman?" Nakangiting wika ng dalaga sa 3. "Triplets po kami," sagot ng isang nasa unang hilera. "Talaga ba?" Napapantastikohang wika ni Jackie. "Si Maria Guadalupe o Lupe, si Maria Paula o Pola, at si Maria Fernanda naman o Ada." Singit ng ginang na kinalingon ni Jackie sa ina. Napasimangot ang isang kumakain ng saba. "Ang inang si Mang naman, sinabi yung buong pangalan. Nakakahiya po." Reklamo nito. "Isa yun yung pangalan natin eh." Tanggol naman ng isa. "Hala, ang gara naman kung ganon. Hindi kayo magkakamuka, pero kambal-kambal kayo. Fraternal." Ani Jackie pa, na inuubos ang kapeng nasa puswelo. "Teka, titignan ko lamang yung gabing gagataan ko ngayon na binilad ko kasi kahapon sa likod bahay. Kayo na muna dyan." Paalam ni Aling Maxima sa 4.
Lumabas ito ng backdoor. Si Jackie naman ay nagpasyang tumungo sa banyo upang magbawas. Isang gawi tuwing umaga at nakakainom ng kape. Naiwan ang triplet sa sala. Mukha naman siyang mabait. Bulong ni Lupe sa dalawa. Nagkibit si Ada. Si Paula ang sumagot. Mabait naman si Inay Simang at si Itay Adolfo. Ganon din si Kuya Ponsi. Kaya malamang mabait rin si Ate Jackie. Ani Paula na inuubos ang maliit na piraso ng saba. Ikaw Paula, kumain na naman na tayo. Hindi ka talaga makatanggi pag may pagkain. Sita ni Lupe sa ngumusong kapatid. Sabi nila bawal raw tumanggi sa grasya. Depensa nito sa sarili na tumayo sa pagkakaupo sa sopang kawayan at tinungo ang munting basurahan sa bandang lababo. Nang bumalik, pinansin ni Lupe ang nakapardibleng tela sa damit nito. Nakalabas kasi ang maliit na pulang parisukat na bigay ng kanilang mga magulang. Ang sabi, pangontra raw iyon sa usog at ilang bate na maaari nilang maranasan dahil mga bata pa naman sila. Kadalasan nilalagay nila yon sa loob ng baro upang hindi malaglag o maiwasang sumabit kung saan-saan, lalo at may kalikutan sila. Nang araw na yon, nagmamadali ang batang naikabit dahil huli na itong nagising. Natakot na maiwan ng dalawang kapatid. Kaya tinanggal ni Paula ang pagkakapartible gamit ang isang kamay. Hindi sinasadyang tumusok ang matalim na dulo ng partible sa hintuturo nito. Aray! Mahinang reklamo ng bata na saglit tinignan ang daliring binalungan ng munting patak ng dugo. Samantalay sa loob ng sila ni Jackie, napabalikwa si Isandra. Paano'y akala niya na nanaginip lamang siya. Nakakalanghap kasi siya ng bagamat mahinang samyo ng presa, sapat naman upang unti-unting gisingin ang kanyang kamalayan. Ang samyo ay unti-unting tumapang hanggang sa tuluyang nagpagising sa halimaw na nasa loob ng kanyang sikmura. Naitutop ni Isandra ang bawat kamay sa bibig, sapagkat hindi niya napigilan tumakas sa bawat sulok ng labi ang pag-apaw ng malapot na laway. Agad nagbaka ang kanyang balintataw, mabilis na tumayo sa kama at binuksan ang pintuan. Sinundan ang pinanggagalingan ng dugong presa. Naigtad ang 3 paslet nang pabalagbag na bumukas ang pinto. Isang babaeng nagpapaka ang mga mata ang kanilang napagmasdan saglit. Mahinang sumisingasing ito habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanilang 3. Nang unti-unting yumuko ang babae na may mabalasik ng anyo at nagpapagang mga mata, hinigit ni Ada ang mga kapatid. Niyakap. Hindi nabago sa kanila ang ganitong senaryo at nilalang. Ngunit labis silang nagtataka sapagkat hindi nila akalaing may bisitang aswang ang kanilang Inay Simang. Kapit! Utos ng tinuturing na panganay sa 3 na sinunod naman ng 2. Bago pa nakalapit si Isay, agad nawala sa kanyang paningin ang 3 paslet. Pagkamat alipin ng hindi maipaliwanag na kalam ng tiyan, saglit napata ang dalagang kodayon. Nalito kung paanong nawala sa kanyang paningin ang 3 batang may mabangong samyo ng dugo. Naputol ang baka sa hangin ng 3, nagpalinga-linga ang kodayon. Bilis! Tili ng isang tinig na galing na sa malayo. Muling lumitaw ang bakas sa ere ng 3, ngunit malayo na sa paningin ng dalaga. Lagpas na sa pilapil. Nakaangat sa lupa ang paa ng nasa gitna. Nakakapit sa bawat braso niya ang 2 kasama nito. Nakita niyang tumatakbo ang 2 na muling nawala sa kanyang paningin. Nang muling masilayan ni Isandra, nakita niyang papasok na sa makapal na taniman ng saging, paakyat sa bundok. Muling nawala ang 3 at nang muling lumitaw, mas malayo na ang narating. Kumahol ang aso nang lumabas si Isay ng bahay. Mabilis na tumakbo pasunod sa 3 batang presa. Samantalay napasilip si Jackie sa pinto nang maulingang kumakahol si Aw-Aw.
sabay pagpasok ng kanilang ina galing sa likod ng bahay. Sinaway ang aso nilang panay kahol na sa malayo nakatanaw. Ano bang nangyari? Oh, asan yung mga bata? Tanong ni Aling Maxima sa dalagang nakasilip sa pintuan ng banyo. Iwan ko ho. Pumasok ko ako dito eh. Iniwan ko sila. Sagot naman ng dalaga na sinara muli ang pinto. Kunot noong nagpalingalinga ang ginang. Nagtaka, paano'y hindi ugali ng triplets na umalis nang hindi nagpapaalam. Napasilip si Aling Maxima sa pintong bukas. Bakante na ang kama. Nasa sahig ang kumot. Nilapag niya ang bitbit sa lamesa at tinungo ang silid. Tinawag si Isay at hinanap sa loob ngunit wala siyang nasumpungang tao. Oh, asa naman yun? Tanong ng ginang sa sarili. Ada, sigurado ka bang walang nakakita sa atin? Tanong ni Paula na miingat na binitawan sa lupa ang dalawang kapatid. Sigurado ko, paese-ese ang litaw natin maya't maya. Tukoy nito sa diskarteng ginawa. Dun tayo! Turo ni Paula sa taniman ng tigbe. Isang uri ng palay na kilala sa ibang katawagan na adlay. Tumakbo ang dalawa sa taniman ng tigbe. Look out at sumusunod si Paula na nakaangat sa ere. May kakayahang lumipad kasi si Paula. Si Ada naman ay may kakayahang maglaho o paglahuin ng sarili maging ang ilang tao o bagay na mahahawakan niya. Invisibility. Natigil ang pagtakbo ng dalawa nang tumawag si Paula. Napalingon sila Lupe sapagkat mabilis na nakahawol sa kanila ang kudayon. Lumapak si Paula sa tabi ng mga kapatid. Muli silang nagdikit-dikit. Hindi nila maiwasang mamangha kung paanong nakasunod ng ganon kabilis ang aswang sa kanilang tatlo. Iba ito. Tiyak na mas malakas sapagkat kahit umaga kayang magsaaswang at may kaliksihan ng mga binti. Wala sa mga aswang na kanilang nakaharap at nagtangka noon sa kanilang buhay. Mukhang mahihirapan sila sa isang ito. Umabot si Lupe ng ilang palay o bunga ng tigbe. Kinuyumos bago luminga sa dalawang kapatid na hindi inaalis ang pagkakatitig sa aswang. Lumayas ka sa baryo namin kung nais mo pang mabuhay. Banta ni Ada. Huwag ka nang bumalik kila Inay Simang. Makakalaban mo kami. Ang babait nila. Bakit mo sila kakainin? Salbahe ka! Bintang naman ni Paula. Bakas ang galit sa muka. Ang sumisingasing na kudayon ay saglit na tigilan nang marinig ang sinabi ng tatlo. Pilit hinahamik ang sarili. Marahas na pinilig ni Isay ang ulo na akala ng tatlong batang presa ay gawi upang umatake. Sapagkat ano bang alam nila, wala pang aswang na hindi kayang kumalma o nakalma sa kanilang presensya. Binukas ni Lupe ang palad na kinalalagyan ng mga butil ng tigbe. Pinitik ang isang butil patungo kay Isay. Mabilis itong humagibis at tumaple sa kanang balikat ng kudayon. Napasapo si Isay sa bahaging dinaanan ng butil ng tigbe. Napunit ang telang naraanan. Tumagos sa balat. Agad umapaw ang dugo at saglit lang, ang balat na nasugatan ay bumuka. Naging triple ang nilaki ng sugat. Imbes na sumingasing napamaang si Isay, unti-unting kumalma sa pagkamanghang nararamdaman. Umalis ka sa baryong to! Sigaw ni Lupe na akmang pipitikin ang butil ng tigbe sa palad nang itaas ni Isandra ang mga palad sa ere. Tanda ng pagsuko.